Magandang araw mga bata! Ngayon, para sa unang linggo sa ikalawang markahan, tatalakayin natin ang konsepto ng demand. Bago tayo mag-umpisa, ano nga ba ang demand? Simple lang ang kasagutan sa tanong na yan. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang presyo at panahon. Ibig sabihin, hindi lang basta gusto mo ang isang bagay, kundi dapat may kakayahan ka ring bilhin ito. Halimbawa, mahilig ka sa milk tea. Kung ang presyo ng milk tea ay 120 pesos, baka isang baso lang ang bilhin mo. Pero kapag nag-sale at naging 60 pesos na lang kada isa, mas marami kang mabibili. Iyan ang tinatawag nating law of demand. Habang bumababa ang presyo, tumataas ang quantity demanded. At kabaliktaran, habang tumataas ang presyo, bumababa naman ang demand. Halimbawa, kapag ka nagkaroon ng inflation rate sa presyo ng karne ng baboy, mas bumababa ang demand nito. Ibig sabihin, mas bumababa or mas kumukonte ang mga taong may kakayahang bumili ng karne ng baboy dahil mataas ang presyo. Doon, papasok yung kanilang pagiging matalinong mamimili kung saan maghahanap sila ng best alternative. Mag-iisip sila na iba pang mga pagkain na pwede nilang bilhin na kung saan mas kaya ng kanilang budget. Meron din namang senaryo na kung saan mababa ang presyo ng bilihin kaya mataas ang demand nito. Halimbawa, bumaba ang presyo ng karne ng baboy. Mula 450 isang kilo, naging 200 isang kilo na lamang. So kapag bumaba ang presyo ng karne ng baboy, mas tataas ang demand nito. Ibig sabihin, mas madami ng mga Pilipino ang may kakayahan na bilhin ang ganitong uri ng produkto. Para mas malinaw, ginagamitan natin ang demand curve. Ito ay isang graph na nagpapakita na relasyon ng presyo at quantity demanded. Makikita ninyo na pababa ang linya dahil inverse o magkasulungat ang ugnayan ng presyo at demand. Pwede rin natin ilarawan ang demand gamit ang isang equation na tinatawag na demand function. Ang formula natin dito ay QD is equal to A minus BP. Kung saan ang ibig sabihin ng QD ay quantity demanded, ang P naman ang ibig sabihin ay presyo, ang A naman ay tumutukoy sa intercept or pinakamataas sa demand kung walang presyo, at ang B ay tumutukoy sa slope o pagbabago ng demand depende sa presyo. Kung iisipin, lahat ng desisyon nating binibili, tulad ng load, sapatos, pagkain at iba pa ay nakadepende sa presyo at sa kakayahan natin bumili. Kaya mahalaga ang demand sa economics dahil dito nakabatay ang galaw ng merkado at negosyo. Ngayon, malinaw na sa atin ang konsepto ng demand. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na kaya at handang bilhin ng tao. At tandaan, habang bumababa ang presyo, tumataas ang demand. Yan lamang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat!